Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonate, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat, ha. Normal yon. Hindi talaga natin makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang. May mga next readings pa naman tayo. If you want, pwede ka naman magpa-personal reading. Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. Para sa ibang details, nandiyan na lang sa description box. If you want to watch me live, no, you can check out yung aking isa pang channel. Doon ako magla-live, guys. Madam P Vlogs. Madam P Vlogs. Ayan, yung channel na yon. Doon ako magla-live. At saka sa TikTok. So, alin man doon, kung saan mo ako maabutan. Madam P Vlogs or sa TikTok. Unicorn Princess Tarot sa TikTok. Yun yung name ko sa TikTok. Start na natin reading, guys. Ayan. For Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras. Anong mga messages for Libras ngayon? The Death card, Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio energy. Okay, so I can see, by the way, sorry about the noise, guys. Medyo maingay kasi medyo nandito ako sa area kung saan yung workplace ko. So, to talaga maingay po. Temperance is here. The Empress. I feel like for some of you, pwedeng merong someone na naghihintay na gumawa ka ng move sa kanya. Like, maybe you do admire this person with the Empress. So, parang gusto mo na siya. Gusto mo siya. Or, maybe this is your crush or someone. Pero, itong taon to, naghihintay siyang gumawa siya ng move. Gumawa ka ng move papunta sa kanya. This person is actually hindi siya basta-basta pwedeng gumawa ng kilos na magiging masama sa paningin ng iba. Wait lang, guys. Okay, sorry about that. So, ayun, hindi siya pwede basta-basta gumawa ng movement na magiging masama yung tingin ng ibang tao sa kanya. Or pangit. Yung, I don't know, parang binabantayan niya masyado yung ikikilos niya. So, I feel like hindi ka rin makakaramdam mula dito sa taong to ng any movement at all. Kaya nga siya yung naghihintay ng movement mula sa iyo eh. Siya yung naghihintay ng movement mula sa iyo. So, clarify natin what's with the moon. Ay, why did I say the moon? Nagpakita sa akin yung the moon. Yeah, that's ano yan? That's a Pisces energy. Nawala ako ng very light. Ayan. Kasi, anyway, with the Empress, etong person na ito, nagpapakita rin siya ng pagkagusto sa'yo. Pero pinipigilan niya yun with the Eight of Swords. And with the Eight of Swords, I feel like pinaparamdam or pinapakita niya na parang wala siyang pakialam, parang wala lang ganun. Pero deep inside, gusto niya rin. Kaya nga naghihintay siya ng movement mula sa'yo. What's with the Death card? The Death card is clarified by the Ten of Cups. So, etong past person na ito, nakikita natin na parang, sorry, this is the Ten of Cups, no? Focus siya sa family. Focus siya sa mga tao sa paligid niya ngayon. Focus siya sa mga dapat niyang ibigay or i-provide para sa kanyang you could be dealing with someone na parang breadwinner, ganun. So, sa mga kailangan niyang i-provide para sa kanyang pamilya. Parang ganun. And, itong person na ito, I feel like wala masyadong any connection sa inyo kasi parang wala akong nakukuha sa kanya na
balak gawin or anything sa connection na ito. Nakikita nga natin na with Three of Wands eh. Medyo may distance talaga sa inyo nitong taong to. May distansya. Or yun nga, pinipilit na dumistansya kasi nga ayaw niyang gumawa ng any movement na magiging masama ang tingin. Or parang feeling niya hindi maganda na ako yung mag-first move eh. Parang ganon. So, etong person na ito, hindi ko na siya nakikita mag-first move sa connection ninyong dalawa. Hindi ko siya nakikita magbibigay ng first move. So, anyway, sorry about this, no? Itong pag-ayos-ayos ko lagi ng stand. Kasi talagang nag-alolo ko po yung aking stand. The Wheel of Fortune, I feel like gusto mo magkaroon ng pagbabago regarding what? Regarding the tower, regarding sa separation or sa kung ano man ang nag-end sa inyong dalawa ng person nito, gusto mo magkaroon ng pagbabago regarding dito. I feel like ayaw mo tong ending eh. Ayaw mo tong ending. And with the Five of Wands, yeah, you want changes. You want big change with the Five of Wands sa connection ninyo. So anyway, ayan, with the World. So ang laki talaga ng distance sa inyo na pwedeng literal na may distansya sa inyong dalawa nitong person na ito or pwedeng ayun nga, masyadong malayo, walang masyadong komunikasyon, walang masyadong nagaganap na etc. sa inyo nitong person na ito. Dahil with the Knight of Pentacles, isa ka rin na nagmamatigas sa connection ninyo. So what will happen in the future for the both of you? So may nalaglag na card pero kukunin ko lang guys. Wait lang ha. Okay, sorry about that. Naayos ko na rin yung camera, yung aking stand. Anyway, in the future, you do have here the Hermit. This is Virgo energy. And the Magician and the Lovers. Ayan, puro major arcanas, guys. The Sun. Also at the bottom of the deck, this is a major arcana. Kung ikaw ay nasa isang relationship, nakikita natin yung malaking pagbabago sa isang relasyon, sa relasyon ninyo. Nakita tayo ng improvements with the Magician. Pag-improve ng skills, or ikaw mismo sa sarili mo, may mga gagawin ka para mas lalo ka pang mag-level up, mag-improve. With the Hermit, sa totoo lang, napakalakas ng spiritual knowledge mo. I can see you using it. Ginagamit mo to in the near future. Clarify the Hermit. Yeah, the Eight of Cups is here. I feel like pati soon enough, pati mga family mo makikinabang or maiintindihan nila kung ano yung mga bagay na may kinalaman sa'yo spiritually. I don't know, maybe for some of you, you could also be a tarot reader or may alam ka regarding sa feng shui or mga kasabihan regarding mga kasabihan. I can see you sharing it to your family and pwedeng nakikinabang or mapapakinabangan din nila ito. Ten of Pentacles, yeah, I can see them believing sa'yo. Maybe, kung hindi man ikaw mismo ang mag-share ng iyong kaalaman, maybe you would share them itong mga pinapanood mo or yung mga alam mo regarding sa mga experts, like maybe pagbibigay ng tulong sa kanila, mabigyan din sila ng guidance. So, pwedeng may pag-share regarding sa tarot reading or sa feng shui or pampaswerte, anything. And then, that could help them para ma-achieve itong Ten of Pentacles, which is may kinalaman yan sa money. No? So, naia-apply naman nila sa buhay nila. Regarding the past person, this past person is moving on in the near future. Kasi with the Nine of Cups, parang na-realize niya, hindi talaga kita makukuha eh. So, tanggapin ko na lang muna. Knight of Cups, this person wants to offer you something. Pero with the Ace of Swords, I feel like may kinalaman lang sa pakikipag-reconcile, pakikipagkita. Gusto niya makita, gusto niyang masabi yun or mabanggit or mangyari itong pagkikita na ito sa inyong dalawa. But, maaaring mas nangingibabaw yung pagtanggap na wala ka na talaga. What's with the Lovers?
Nine of Swords. Regarding sa connection mo with this person, I feel like this is the past. Dadating siya sa'yo or babalik siya sa buhay mo. Magkakaroon ng pagpaplano mula sa kanya na makipag-usap sa'yo pag dumating yung point na namomoblema na siya. Na talagang alam niya na sa sarili niya na kailangan ka talaga niya. Or maybe kailangan niya lang ng comfort. So anyway, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.